Halimaw! Halimaw! Ay, Diyos ko po! Yung aswang! May aswang! Ay! Amanda! Berto! Gumising kayo! Gumising kayo! Pasing, ano bang nangyayari? Nakita mismo ng dalawang mata ko! Si Nicole! Yung anak ni Rogelio! Siya yung aswang! Siya ang pumatay kay Tomas at Celio! Nakita ko siyang nag-anyong halimaw! Pasing, ano naman to? Gabi na. Umuwi ka na. Baka pagod ka lang. Hindi, Amanda. Totoo yung sinasabi ko. Nakita ko siya. Naging baboy ramo siya. Nakita ko mismo yung pagbabagong anyo niya. Nakita ko. Alam ko, nakita yun ng dalawang mata ko. Yung ginawa niya sa manok ninyo. Siya yung pumatay kay Tomas. At siya rin ang gumilit sa liig ni Celio. Ano naman yung iniimbento mo? Pati bata ay dinadamay mo dyan sa mga kalokohan mo. Totoo yung sinasabi ko. Nakita ko. Ay bakit ba hindi kayo maniwala? Totoong nakita ko. Totoo yung nakita ko. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Pasing, huwag kang manggugulo. Guni-guni mo lang siguro yan. Baka natatakot ka lang sa mga nangyayari. Hindi ko to guni-guni. Sa harap ko mismo, nakita ko siyang kumain ng manok. Naging aswang siya. Umuwi ka na. Hindi na kami maniniwala sa kung anumang sinasabi mo. Ang sabi nila, ang tsismis daw ay parang isang paghatol. Isang hatol na hindi naman nakasasakit pero nakasisira ng reputasyon. Paano kung nang dahil sa mga nauna mong tsismis noon, wala nang naniniwala sa iyo ngayon? Ano ang gagawin mo? Gaya ng normal na baryo, tahimik lang ang bayan ng San Simon. Sa gitna ng malawak na lupain, doon matatagpuan ang isang kubo na yari sa pinagtagpi-tagping plywood ng pamilya ni Berto. Isang 40 taong gulang na matandang magsasaka at tagapag-alaga ng manukan ng kanyang boss na si Rogelio. Samantala, si Amanda naman ay may bahay ni Berto. Ang nag-aalaga sa anak nilang si Boyet, isang 10 taong gulang na batang lalaki. Hindi na bababa sa 50 yung inaalaga ang manok ni Berto na pagmamay-ari ni Rogelio. Sa gilid naman ng manukan, nandoon ang sarili nilang alaga. Isang inahing kambing na itinuturing niyang ipon para sa pag-aaral ni Boyet. Tanghali na noon at medyo mainit na yung sikat ng araw. Naglalakad si Berto papunta sa manukan habang bitbit yung isang sako ng pagkain ng manok. Sa tibi niya ay naroroon si Boyet na may dala ring maliit na timba na may pinaghalong dara at tsaka tubig. Pa, bakit po ba ang dami nating manok? Hindi po ba magastos sa pagkain yan? Magastos talaga mag-alaga ng manok, Boyet. Pero hindi naman sa atin ang lahat ng yan. Kay Rogelio yan. Kumbaga tayo lang yung nag-aalaga pero sa kanya pa rin yan. Ganun po ba? Sayang naman. Parang gusto ko rin po sana magkaroon ng sariling atin. Yung ganito rin karami. Darating din tayo dyan, anak. Kaya nga inaalaga nating mabuti yung kambing natin, di ba? Kapag nanganak siya tapos lumaki, yung mga anak niya ibebenta natin sila. Tapos yung kikitain natin sa pagbibenta natin sa kanila, gagamitin natin yun para bumili ng lupa tsaka magtatayo tayo ng sarili nating manukan. Yung parang ganito sa ginagawa natin ngayon. Talaga po pa? Yay! Ako na po magde-design ng kulungan nila ha? Oo naman. Pagkatapos makakain ang manok, dumiretso na sila sa maliit na taniman nila sa likod ng bahay. Dito sila nagtatanim ng gulay gaya ng talong, sili, tsaka kamote. O Boyet, ikaw na muna bahala sa pagbungkad ng lupa dito ha. Palambutin mo muna ng maigi yung lupa para madali nating mataniman ng kamote.
Masusunod po, Kapitan! Masiglang inasikaso ni Boyet yung pagbubungkal ng lupa. Ramdam niya ang init ng araw sa likod niya, tsaka yung tigas ng lupa sa dulo ng asarol niya. Pero masaya siya, kasama niya kasi ang tatay niya sa pagtatanim. Sa gitna ng pagbaluktot niya, tsaka sa pagbubungkal ng lupa sa di kalayuan sa gilid ng manukan, kung saan naruroon yung mataas na talahiban ay may gumagalaw. Nag-angat ang tingin si Boyet. May nakita siyang isang bata na halos kasing edad niya na nakaupo sa gitna ng talahiban. Parang naglalaro ito base sa pwesto nito ng mga oras na yun. Sino yun? Ano yun, Boyet? Wala po. Parang may nakita po kasi yung bata doon. Doon sa may talahiban. Naglalaro po mag-isa. Nasaan? Wala naman ako makita ha. Yun po oh. Nakaupo po. Tignan ninyo. Uy! Bata! Anong ginagawa mo dyan? Masukal dyan! Sinubukang tawagin ni Boyet ang bata, pero hindi man lang ito lumingon. Parang hindi man lang siya nito narinig. Walang ibang nagawa si Boyet kundi ang maglakad papalapit. Bata! Mag-isa ka lang ba dyan? Gusto mo ba sumama sa amin sa pagtatanim? Kahit medyo takot sa talahiban, naglakas ng loob si Boyet na lumapit. Nagsimula siyang lumapit ng dahan-dahan sa direksyon ng bata. Nang makalapit na siya ng 5 hakbang, biglang humarap yung bata. Agad namang umurong si Boyet sa nakita niya. Batang babae iyon. Mukha ding hindi nagkakalayo yung edad nilang dalawa. May bahid ng dugo yung outing na bestida na suot ng bata. Kaya naman, mabilis na napaatras si Boyet. Nanlaki rin yung itim nitong mga mata. Bagay na mas lalong nagpatindi sa takot ni Boyet. Ding! Hindi na nagsalita yung bata. Pero tumitig siya kay Boyet na para bang galit siya rito. Bago pa man makatakbo si Boyet papalayo dahil sa takot, nagsimula nang tumalikod yung batang babae. Agad na tumakbo patungo sa masukal na talahiban. Papa! Papa! Oh, anong nangyari sa'yo, anak? Bakit hingal na hingal ka? Papa! Huminga ka muna ng malalim, anak. May nakita akong bata dun sa kasukalan. Bata? Opo, duguan po siya, Papa. Duguan? Bakit ka naman makakakita ng batang duguan dyan sa sukalan? Hindi ko po alam, Papa. Baka naman namamalikmata ka lang. Hindi po ako namamalikmata, Pa. Nakita mismo ng mata ko, yung bata. Tinawag ko pa nga eh. Noong una, tumingin siya. Tapos nung nilapitan ko, tumingin siya ng galit. Dumiretso siya roon sa may kasukalan. Tiningnan ni Berto yung sukalan na sinasabi ni Boyet. Wala naman siyang nakitang kahit na ano sa kasukalan. Sa huli, bumundong hininga siya at niyakap ang anak. Halika nga, Boyet. Baka napagod ka lang sa pagtatanim. Umuwi na nga muna tayo para makapaghapunan na rin tayo. Huwag mo nang masyadong isipin yun, ha? Kinagabihan, habang naghahapunan sila sa kubo, agad na naikwento ni Boyet yung tungkol sa nakita niya. Mama, totoo po yung sinasabi ko. Nakita ko po talaga yung duguan niyang damit. Ay nako, Boyet. Guni-guni mo lang yan. Masyado ka lang sigurong napagod sa bukid. Kaya ka nakakakita ng ganon. Oo nga, anak. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong lumalabas ng tanghali. Kung nasaan ako, dapat nandun ka lang. Isa ka pa. Kasama mo yung anak mo. Ni hindi mo man lang mabantayan. Kaya kung ano-anong nakikita. Hindi ko rin man siya matutukan kung may ginagawa ako, Amanda. Alam mo naman kung anong hirap ang dinadaanas ko dyan sa manukan.
Baka nga namamaligno lang siguro yan. Totoo po yung nakita ko pa. Duguan po talaga siya. Alam mo, Boyet, kung ano man yung nakita mo, kalimutan mo na siguro. Baka totoo yung sinasabi ng tatay mo, namamaligno ka lang. Oo, tsaka hindi malabong maligno yung nakita mo kanina. Kasi sukalan na dun eh. Kaya ikaw, magdadasal ka palagi ha? Huwag palaging laro. Nalungkot si Boyet. Alam niyang hindi siya nagsisinungaling. Pero dahil sa ayaw ngang maniwala ng mga magulang niya, tumahimik na lamang siya. Pagkatapos kumain ay lumabas si Berto para silipin yung kambing niya na nakatali lang sa puno. Habang naglalakad pabalik, narinig niya yung boses ng kapitbahay nilang si Pasing. Ay nako, ang sarap talagang mabuhay sa mundo nang walang ginagawa ano. Yung tipong kakain ka na lang, kasi hindi mo na kailangan magtrabaho. Yung linis-linis ka na lang, hindi mo na kakailanganing magtrabaho. Kasi nga, may nagpapalamon sa'yo. Oo nga eh. Pero alam mo kung ano mas masarap? Yung tahimik na buhay. Swerte lang ako sa asawa ko dahil masipag yung si Berto. Masipag na ba sa'yo, Amanda? Yung magpapakain lang ng manok tapos maginhawa na yung buhay. Masipag na yon. Hindi lang basta-basta ang pagpapakain ng manok. Trabaho yun ng asawa ko, Pasing. Why talaga? Nagtatanim din naman kami. Bakit ba parang overreacting ka sa sinasabi ko? Kasi naman totoo, di ba? Isa lang yung alam kong totoo. Masipag yung asawa ko. Kaya kami siniswerte. Hindi ka ba makarelate? Kasi sugarol tsaka babaero yung asawa mo. Bakit namimersonal ka naman yata, Amanda? Ano, guilty? Halata naman kasi na ako yung pinapatamaan mo. At saka kung gusto mo nang may makakain ka, sabihan mo yung asawa mo na magtrabaho. Hindi lang yung puro inom, tsaka yung sugal ang inaatupag niya. Para rin hindi ka naiinggit ng ganyan. Tapos kung ano-anong pagpaparinig yung ginagawa mo. Aba! Hoy! Ang galing mo rin ano? Caretaker ka lang dyan sa bukid tapos ganyan ka kung magsalita? Kung makapagsalita ka dyan, parang pagmamay-ari mo na yung bukid na yan. Caretaker lang naman kayo. May alam si Berto sa bangayan ng asawa niya at ng kapitbahay nilang si Pasing. Si Pasing ang tsismosa sa baryo nila. Ugali talaga nito ang kainggitan ang lahat ng kapitbahay niya. Noong gabing yun, si Amanda at si Berto ang punteriya niya. Naiinggit si Pasing sa buhay nila Amanda. Palaging malinis ang suot ni Amanda. Tsaka palagi silang may kinakain. Hindi katulad ni Pasing. Madalas pang hindi kumakain sa isang araw dahil sa kawalan ng pera. Walang trabaho yung asawa niya. Isa pa roon ay sugarol ito. Tsaka manginginom. Madalas makatikim ng gulpi si Pasing, lalo na kapag walang inaabutan na pagkain sa mesa yung asawa niya. Kaya naman, yun din ang nagiging sanhi kung bakit naiinggit siya sa mga kapitbahay niya. Ikaw naman, pinatulan mo ba naman yun? Nakakapi ko na eh. Bumili lang ako ng sabon. Kung ano-ano nang pinaparinig niya sa akin. Kesyo hindi raw tayo magkakapera kung hindi naman tayo caretaker dito. Kesyo nginuya na daw ng iba yung pagkain tapos lulunukin na lang natin. Marami siyang sinasabing kung ano-ano. Kaya pinatulang ko na. Sana hindi mo nalang pinatulan. Nagdilim na yung paningin ko eh. Kung hindi ka lang siguro sumingit sa usapan namin, baka nagulpi ko na yun. Hindi mo naman magagawa yun, tsaka hindi mo naman siya kailangan patulan. Kilala mo naman ang ugali nun. Marami nang nakakaawa yun tapos nauuwi lang sa barangay. Kung ayaw magkaroon ng record sa barangay, hayaan mo na lang siya. Ayaw mo naman siguro magkaroon ng problema, di ba? Kasi kung magkakaroon tayo ng problema rito, baka pati tayo mapaalis. Oo na, alam ko naman yun. Siyempre minsan, hindi ko rin mapipigilang pumatol ng ganun. Siya nga pala, nung bumili ako sa tindahan kanina,
May nalaman ako. Oh, ano? May nakawan daw dyan sa malapit sa atin ah. Ang sabi nila, may mga nanakawan daw ng manok. At saka may mga alaga raw na nawawala. Eh, sino nagsabi? Eh dyan nga sa tindahan. Pinag-uusapan nga nila kanina. Pinag-iingat nga nila tayo eh. Kasi alam nila may mga alaga tayo. Katulad ng dati, maagang nagising si Berto kinabukasan. Paglabas niya ay pakiramdam niya may kakaibang hangin. Lumingon siya sa paligid dahil pakiramdam niya ay may nakatanaw sa kanya sa malayo. Ano ba yan? Nagiging paranoid lang siguro ako. Habang binibilang niya yung mga manok na pinakakain niya, napansin niya na para bang may kulang. Ilang araw niya nang napapansin ito, pero iniisip niya lang na baka nagkamali lang siya ng bilang. Pero noong araw na yun, alam niyang may kakaiba. May 3 nawawalang manok. Nawawala mismo sa kulungan. Teka, parang kulang na naman. Muli niyang binilang yung mga manok, pero katulad ng inaasahan niya, kulang ng 3 manok yung nasa kulungan. Kinabahan na si Berto. Napaisip sa sinabi ni Amanda nung gabi niyon, magnanakaw. Posibleng may magnanakaw sa baryo, pero katabing bahay lang nila yung kulungan. Kaya lang hindi niya narinig yung mga manok kung totoo ngang magnanakaw talaga. Maliban doon, mataas din ang bakod ng kulungan kaya imposible pa rin may makapasok. Boyet? Bakit po pa? Tiningnan nilang mag-ama yung manukan habang naghahanap ng bakas o palatandaan na pinasukan sila nagbagnagdakaw. Wala naman silang nakita. Wala namang sira yung bakod at walang balahibo o bakas ng paa na makita. Parang naglaho na lang ng bigla yung mga manok. Bantayan mo yan ha, Boyet. Baka may magnanakaw sa gabi. Magmula ngayon, kailangan natin mag-ingat. Hindi natin pwedeng pabayaan yung mga manok ni Rogelio. Makalipas ang 1 linggo, dumating si Rogelio sa bukid. Si Rogelio ay isang negosyante sa Maynila at madalas na umuwi sa probinsya. Mayaman siya, pero bihira siyang makisama sa mga tao sa baryo. Berto, kumusta yung manukan? Mabuti naman po, sir. Malusog naman po yung mga alaga namin. May gusto lang po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol saan naman? Sir, kasi po nung nakaraang linggo binilang ko yung mga manok. Ang akala ko nung una ay nagkamali lamang ako ng bilang. Pero nung binilang ko po uli, sigurado po ako na kulang talaga yung manok. Pakiramdam ko po kasi sir ilang beses na akong nananakawan ng manok. Hindi naman po ako makapag-report sa barangay kasi wala namang bakas na may magnanakaw. Feeling ko sir, kailangan talaga natin ng bantay. Baka kailangan natin ng aso para kung sakali man talagang kung may magnanakaw matakot sila sa aso. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Rogelio. Parang pinaghalong kaba at galit. Huwag na Berto. Okay lang yan. Baka may gumagala lang na aso kaya aso. Huwag mo nang alalahanin yung tungkol doon. Basta siguraduhin mo lang na yung mga manok walang mga sakit. Mag-iingat ka lang sa pag-aalaga ha. Normal lang na mawalan. Basta siguraduhin mo lang na walang sakit yung mga manok. Nagtaka si Berto. Sa lahat halos ng naging amo niya sa pagtatrabaho, si Rogelio lang yung kilala niyang nawala na nga, parang kampante pa rin. Tsaka okay lang na mawalan. Kaya nga pala ako nagpunta rito kasi kailangan ko ng 5 manok. Sige po sir. Ipangririgalo niyo po ba o ipangkakatay lang? Pagkain lang. May bisita kasi kami mamaya kaya kailangan ko ng mailuluto. Hindi nagtagal ay umalis si Rogelio, bit-bit yung 5 buhay na manok
Nakakukuhan niya lang. Naiwan si Berto na naguguluhan, parang hindi siya naniniwala sa paliwanag ni Rogelio. Bakit kaya hindi siya nag-aalala sa mga nawawalang manok? Sa di kalayuan, sa isang bahay na malayo sa mata ng mga kapitbahay, nagmamadaling pumasok si Rogelio. Sinalubong siya ng isang batang babae na halos kasing edad lang ni Boyet. Siya si Nicole, ang 8 taong gulang na anak ni Rogelio. Dinala ni Rogelio ang 5 manok sa likuran ng bahay kung saan walang nakakakita. Nang makita ni Nicole yung mga manok na dala ng kanyang tatay, agad na nagdingning yung mga mata niya sa tuwa. Ito na yung pagkain mo, anak. Pagtiyagaan mo na muna yung manok, ha? Huwag ka munang lalabas. Huwag mo munang guguluhin yung mga alaga ng kapitbahay, ha? Ayaw na ayaw ko na ginagawa mo yun, anak. Nagsimula nang kumain si Nicole ng manok na buhay. Samantala, wala namang ibang ginawa si Rogelio kundi ang pagmasdan ng anak niyang kumakain ng buhay na manok na para bang isang ganid na hayop. Ito ang dahilan kung bakit umalis sila sa Maynila. Hindi makontrol ni Rogelio yung pagbabagong anyo ni Nicole. Yung batang babaeng nakita ni Boyet sa talahiban at duguan ang damit, si Nicole iyon. Ang 5 manok na kinuha ni Rogelio kay Berto, bawat buwan ay hindi lang basta pagkain ng pamilya. Pagkain pala iyon para sa anak niyang isa ng ganap na aswang. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang simpleng pagkawala ng ilang manok sa manukan ni Rogelio ay nagsimulang naging malaking problema. Araw-araw, kapag binibilang ni Berto ang mga alaga niya ay may kulang na naman. Hindi lang sa kanila ito nangyayari dahil maging yung mga kapitbahay na malapit sa kanila ay nag-uumpisa na ring mawala ng alaga hanggang ang balitang iyon ay unti-unting kumalat sa San Simon. Isang hapon, habang nangunguha sila ng kamote, masinsinang nag-uusap sina Berto at Boyet. Pa, bakit kailangan po nating tumingin muna sa lupa bago magukay? Kasi anak, kailangan nating malaman kung matigas ba yung lupa o kung may malalaking bato. Kung hindi tayo titingin tsaka mag-iingat, baka masira yung kamote. Kaya baka masira yung asarol natin sa pag-aalaga. Kailangan mo maging maingat tsaka maging mapagmasid. Para yung sa manok po, no? Di ba kailangan nating bantayang mabuti kasi baka may magnanakaw? Tama ka, anak. Kailangan nating maging mapagmasid. Nagtataka nga rin ako doon sa mga nangyari sa manukan. Ni wala naman tayong makitang bakas kung ninakawan ba tayo o hindi. Pa, hindi po kaya yung batang nakita ko sa talahiban? Hindi kaya yun yung kumuha ng mga manok? Boyet, sinabi ko na sa'yo huwag ka masyadong mag-isip sa mga nangyayari. Lalo na sa batang yun. Guni-guni mo lang yun. Baka nga may ahas dito sa atin kaya tayo nawawalan. Pero pa, parang totoo po kasi yung nakita ko eh. Tsaka hindi po ba may balibalita na may magnanakaw talaga? Hindi ko rin alam, anak. Tapusin na lamang natin ito. Maganda pa rin yung nag-iingat lang tayo. Basta, palagi ka lang dumikit sa akin. Napansin ni Berto simula nang makita ni Boyet ang batang babae sa talahiban. Mas lalong naging malapit si Boyet sa kanya. Para bang takot siyang maiwanan. Hindi siya naglalaro na mag-isa sa malawak na bukid. Palagi na lang siyang nakabuntot sa tatay niya. Habang nag-aani ng kamote sina Berto sa di kalayuan, nagsimula na yung away nila Amanda at Pasing. Naglalaba noon si Amanda sa labas ng bahay nila habang si Pasing naman nagwawali sa tapat ng bakuran nila. Ay, nako, ang sarap talaga ng buhay kapag may katulong ano.
Yung tipong nakahanda ng lahat pag uwi mo. Pasing, bakit bang hilig mong magsalita na parang may pinapatamaan ka? Kung may gusto kang sabihin, bakit hindi mo ako diretsuhin? Ay, bakit naman tinatamaan ka ba? Abay, nagwawalis lang naman ako rito. At saka hindi ako nagpaparinig, ano? Ano akala mo sa akin? Walang pinag-aralan. Hindi ko kasalanan kung tinatamaan ka, Amanda. Hindi naman ako interesado sa buhay mo. Kaya wag mong sinasali ang sarili mo. Hindi interesado. Pero panay parinig ka. Yan ba yung hindi interesado? Aba, hindi naman talaga. Alam mo, gawin mo na lang yung trabaho mo dyan para may ginagawa ka. Abay, wag akong pagtripan mo dito dahil nananahimik ako. Wala kang magagawa, kaya ako yung pinagtitripan mo. At sa'yo pa talaga nanggaling yan? Ikaw naman itong nagsimula ah. Galit na tumayo si Amanda. Agad na tinapon ang damit na kinukusot niya sa batya na may tubig. Sa halip na pakialaman mo ko, asikasuhin mo na lang yung asawa mong nagiinom na naman sa umaga. Yan ang dapat mong pinagtutuunan ng pansin. Hindi yung buhay ko. Hindi yung buhay ng pamilya ko. Aba? Ay bakit? Sinasama mo pa sa usapan natin yung asawa ko. Ay ano naman ngayon kung nagiinom siya? Naiinggit ka ba kasi walang bisyo yung si Berto? Dahil nga, under desaya. At saka, wag mong sinasali sa usapan natin yung tungkol sa asawa ko. Dahil kahit ganyan yan, aboy, matapang yan. Hindi yan tulad ng asawa mong tagabantay lang ng manok. Kahit na tagabantay lang ng manok ang asawa ko, at least nagtatrabaho siya. Ay ang asawa mo, kung matapang yung asawa mo, pues madiskarte yung asawa ko. At kahit na minsan nagigipit pa rin kami, at least mahal ako ng asawa ko. Sinasabi mo ba na hindi ako mahal ng asawa ko? Kahit hindi mo aminin, halata naman Pasing. Aba hoy! Ang kapal na mukha mo! Magsama kayo ng asawa mong tagabantay lang naman ng manok! Nagdilim ang mukha ni Pasing bago niya padabog na hinagis ang walis. At agad na pumasok sa bahay nila. Napailing si Amanda. Ipinagpatuloy ang paglalaba. Alam niyang kailangan niya magtimbi. Lalo pat dahil palagi siyang pinapayuhan ni Berto na wag nang patulan si Pasing. Ang totoo, mas lalong naging bitter si Pasing dahil sa nakikita sa pamilya nila Berto. Malayong malayo sa buhay nila na puro bugbog sa kamay ng asawa niya. Kinagabihan, nagtipon ang mga kapitbahay nila. Kabilang na roon si Tomas, isang matandang magsasaka at si Sonia. Nag-iinuman sila sa tindahan ni Nena. Hindi lang yung manok ang nawawala, Berto. Nawala na rin yung labrador. Nilito kagabi. Aso, pambihira ah. Hindi lang pala manok yung ninanakaw nila. Pati rin pala aso. Siguro malaking magnanakaw yan, Tomas. Dapat pala magbantay na rin tayo sa gabi. Mukhang sa gabi sila tumitira. Magnanakaw, Berto? Baka naman masamang espiritu yun. Parang hindi normal yung mga nawawala eh. Aso na yung kakaiba. Eh di walang maiiwang bakas, walang sugat, parang nilunok lang bigla. Doon na pumasok sa isip ni Berto ang mga kwento ni Boyet tungkol sa batang may dugo. Pero hindi niya ito binanggit sa mga kakwentuhan. Ayaw niyang takutin ang mga kapitbahay sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Makalipas ang ilang araw, agad na narinig ng lahat ang palaho ng kapitbahay na si Celia. Umiiyak ito dahil nawala yung alaga niyang kambing. Ay, nasa na yung kambing ko? Diyan ko lang naman iniwan yun sa labas. Abay, nawawala na. Ninakaw yung kambing namin. Ay, yari ako sa asawa ko nito. Nagsimula ang investigasyon ng mga tao sa baryo
Pagkatapos ng nangyari, naganap sila ng bakas at mga palatandaan ng sino mang nakakita, pero wala silang nakita. Habang nagkakagulo ang lahat, doon lumabas si Pasing, agad na nanduro sa mga taong pwede nilang pagsuspetsahan na magnanakaw. Ay, alam nyo mga kapitbahay. Ay, mukhang may napapansin akong kakaiba kay Tomas. Ay, dati halos wala siyang ani, di ba? O ay, ngayon, parang ang laki ng kita niya. At saka, madalas siyang gumagala sa gabi. Baka siya na yung magnanakaw. Baka siya na yung gumagawa niyan. Naka, si Tomas, imposible. Matanda na yun eh. Naku, ikaw talaga. Ay, kaya nga, yung mga matatanda, sila yung mga bihasa sa mga ganyang gawain. Nagsasaka lang yan sa umaga para hindi sila pagbintangan. Eh sa gabi naman, yun talaga yung trabaho niya. Sigurado ako abay siya yun. Ay di ba nga, may pinag-iipunang baka yan? Ay baka nagnanakaw muna siya ng manok tsaka aso para makaipon. Ay di ba? Parang ganun yun. Dahil sa impluensya ni Pasing sa mga tsismosa at tsismoso, sa kawalan ng iba pang pwedeng pagbintangan, unti-unting naniniwala ang mga tao sa tsismis niya. Nagsimula rin yung mga ibang tingin ng ibang taga-baryo kay Tomas. Dahil sa tsismis ni Pasing, naging bulong-bulungan tuloy sa buong baryo na si Tomas daw ang magnanakaw. Isang hapon, habang nagtatanim sina Berto at Boyet, lumapit sa kanila si Tomas. Halatang pagod at lungkot sa muka. Berto, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lahat ng tao galit sa akin. Pinagbibintangan nila ako. Nako ang magnanakaw kahit na wala naman akong ginagawa. Nabalitaan ko nga, Tomas. Hayaan mo na lang sila. Hayaan mo na lang muna silang mag-isip. Alam mo naman na uto-uto yung mga yan eh. Kung anong naririnig nila, yun yung pinaniniwalaan nila. Hayaan mo sila. Hindi mo naman ginagawa. Hindi mo naman kailangan matakot. Pero Berto, Oh. ang sakit. Pati yung asawa ko nagagalit na sa akin dahil sa tingin ng mga tao. Wala na akong peace of mind sa baryo. Parang gusto ko na lang tuloy umalis. Oh, huwag kang ualis ha, Tomas. Hahanapin natin ang totoo may gawa nito. Mag-iingat ka lang muna ha. Huwag mo silang papatulan. Umalis si Tomas na mabigat ang dibdib. Samantala, mas lalong nag-ingat si Berto at Boyet. Tay, kung si Pai Tomas po talaga yung magnanakaw, bakit hindi po siya lumalayo sa atin? Kasi anak, hindi natin alam kung anong totoo. Tsaka yung mga chismis, Boyet, kailangan natin mag-ingat dyan. Madaling maniwala yung mga tao kapag natatakot sila. Kaya maniwala ka lang kung anong nakikita mo. Huwag ka magpapadala sa sinasabi nila, ha? Kinabukasan, maagang dumating si Aling Pasing sa tindahan ni Aling Nena. Masayang masaya siya. Abay, alam nyo ba, nawawala na rin yung kambing ni Berto. Tumigil sa pagdaldal ang lahat sa narinig. Pare-pareho silang nagpalitan ng tingin bago bumaling kay Pasing na ngayon ay malaki na rin yung ngiti. Ay, kaya pala hindi nagsasalita si Berto. Eh siguro, alam niya na kasi yung totoo. Pati yung sarili niyang alaga, abay ninakaw na rin. Oh, sigurado akong si Tomas yan. Si Tomas lang yung pwedeng magnakaw dyan. Ang pagkawala ng kambing ni Berto ang nagbigay ng dobleng bigat sa nararamdaman niya. Hindi lang ito basta alaga. Ito yung ipon niya para kay Boyet. Sa galit at pagkadismaya, nagmamadali siyang bumalik sa kulungan kasama si Boyet. Wala silang nakitang ebidensya na ninakaw ito. Walang bakas ng sinuman maliban sa isang malaking bakas ng paa na parang hindi pang tao ang nakita nila sa gilid ng kulungan. Tumigil na tayo, Boyet. Hanapin natin yung kambing na yan.
Hanapin natin kung sino ang may gawa niyan. Hindi natin pwedeng hayaan yung magnanakaw na yan. Kinabukasan, binalot ng matinding takot at pangamba yung buong San Simon nang makita yung bangkay ni Tomas na natagpuan sa tabi ng ilog malapit sa taniman ng gulay na gutay-gutay. Hindi lang ito patay na tao, mukha itong minasaker. Nakakikilabot yung ginawa sa katawan ni Tomas. Animong nilapa ito ng isang ganid na hayop base sa itsura nito. Si Berto at Boyet kasama si Amanda ay nakatingin lang sa malayo. Hindi pinayagan yung mga bata na makiosyoso sa crime scene dahil delikado. Diyos ko, Berto! Sino naman gagawa niyan? Anong klaseng tao yung kayang pumatay ng ganyan? Hindi ko alam, Amanda. Parang hindi normal na tao ang gumawa niyan. Parang hayop. Mama, baka po yung batang duguan doon yung pumatay. Baka po yun yung kumuha niyan. Biglang natahimik si Berto at Amanda. Agad na nagkatinginan. Ang inosenteng hinala ni Boyet ay parang may koneksyon sa mga nangyayari. Ang bata sa talahiban at duguan ang damit. Huwag kang magsalita ng ganyan, Boyet. Masama yung nambibintang ng ganyan. Niyakap ni Berto si Boyet. Alam niyang natatakot lang ang anak at sa loob niya ay nagsisimula na rin siya magduda sa sarili niya. Baka hindi lang basta guni-guni ang nakita ni Boyet tungkol sa batang babaeng ikinukento nito. Sa kabilang dako, si Aling Pasing nagtatago sa dilim, puno ng takot. Yung mukha niya may halong kaba at pagsisisi. Ay, kawawa naman si Tomas. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko sana siya pinagbintangan, di sana hindi mangyayari sa kanya yun. Pero Paseng, gutay-gutay yung katawan. Dahil yung sa kakwento mo, parang hindi tao yung gumawa nun Habang nag-iimbisiga yung mga pulis, lumapit si Mang Kanor, isang magsasaka na malapit sa ilog. Una ring nakakita sa katawan ni Tomas. Sir, may nakita po ako. Ano yun? Sabihin mo ang lahat ng nakita mo. Kanina po kasi madaling araw iihisa na ako. Pero umurong yung ihi ko. Tapos may nakita ako sa ilog. Noong una, sir, akala ko aso lang. Pero nung tiningnan ko, parang baboy yung nakita ko. Parang sa suspecha ko, isang malaking baboy ramo yung nakita ko kanina. Yun yung huli kong nakita ng kumain sa katawan ni Tomas kanina. Baboy ramo? Imposible. Baboy ramo ang tingin mo sa ang gumawa ng ganyan? Opo, sir. Nakatatakot yung itsura nila tapos sobrang laki niya. Nung nakita niya siguro ako mabilis siyang tumakbo papasok sa talahiban. Masyadong malaki para sa size ng baboy ramo yung nakita ko, sir. Tsaka yung ngipin niya ang lalaki. Hindi ko lang sigurado, sir. Pero nagbago yung itsura niya nung tumakbo siya papalayo. Tumahimik ang lahat at animoy hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Baboy ramo? Sa atin wala namang ganyan Tsaka guti-guti yung katawan Ito yung baboy ramo. Biglang may nagsalita ng mahina pero malinaw na narinig ang lahat. Baka naman aswang yan. Ang salitang aswang ay parang kidlat na tumama sa buong baryo. Nagsimula silang magbulong-bulungan habang yung mukha ay punong-puno ng takot. Ang pagkawala ng manok, aso at kambing, ngayon ay brutal na pagkamatay ni Tomas. Lahat ay may koneksyon. Kinagabihan, hindi makatulog si Boyet sa takot. Dali-dali niyang yumakap sa ama at niyakap rin siya ng amang si Berto. Pa, natatakot po ako. Totoo po ba yung aswa?
Baka po yung batang duguan na nakita ko. Baka po yun yung totoong aswang. Huwag kang matakot, anak. Nandito si tatay. Kung totoo man yan, poprotektahan kita. At kung aswang man talaga yan, hindi sila pwedeng gumawa ng masama sa atin. Kung malakas ang paniniwala natin sa Diyos. Oo nga anak, huwag ka na matakot. Siguro nasisiraan lang talaga ng bait yung gumawa nun. At hindi yun aswang. Kaya magdasal ka palagi ha? Opo, Ma. Kahit na magpakampante sila hindi pa rin nila maibsan ang takot na nararamdaman nila. Tumingin si Berto sa bintana sa direksyon ng talahiban kung saan nakita ni Boyet ang bata. Dahil sa takot, nag-iba bigla yung buhay ng mga taga San Simon. Ang lalaki ay nag-meeting, nagdesisyon na magbantay sa gabi. Lahat ay naglagay ng bawang at krus sa mga pinto at bintana ng bahay. Walang naglakas ng loob na lumabas pagsapit ng gabi. Boyet, tandaan mo ito ha. Kapag nasa bukid tayo, huwag kang lalayo sa akin. Hindi na tayo katulad nung dati na walang inaalala. Kailangan lagi maging alerto. Opo, Pa. Pero paano po kung nandiyan siya habang nakatingin sa atin? Kung nandyan man siya, Boyet, kailangan mo maging matapang. Huwag mo siyang pansinin. Yung mga masasamang espiritu o yung mga aswang, gusto nilang takutin tayo. Kapag naramdaman nila na natakot tayo, mas lalo silang lalakas. Kaya huwag kang matakot, ha? Habang nag-uusap-usap sila, narinig nila ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Abay, sino kaya yung aswang Hindi naman si Mang Celio. Si Mang Celio? Pero ano po yun, oy? Paano magiging aswang yun? Kung paralyzed yun, kalahati ang katawan niya. Kaya nga, dyan tayo minsan nagkakatalo eh. Baka nagpapanggap lang siyang ulumpo. At saka, di ba misteryoso yan si Mang Silio? Wala siyang kaibigan dito tapos lagi pang nakasarado yung bahay niya. Baka yun na yun. Muling nag-init ang dugo ni Pasing sa narinig. Ito na naman ang pagkakataon niya para magkalat ng tsismis. Nako ha, baka nga si Celio yan. Abay napansin ko rin siya noon. Ang misteryoso ng buhay niya, diba? Ay kaya pala hindi siya umaalis sa bahay niya. Eh kasi nga, inaantay niya lang na gumabi para maging baboy ramo siya. Saka para makapatay. At saka diba, sabi ni Tomas, magnanakaw yan. Eh baka yun yung palatandaan. Ibig sabihin, alam ni Tomas kung sino yung aswang. Kaya siya pinatay. Ang asawa ni Pasing na si Danny na madalas lasinggero, walang pakialam, biglang sumabay sa diskusyon. Pasay, sigurado ka ba dyan? Baka naman ibang chismis na naman to. Hoy, tumahimik ka dyan ha. Huwag mong ipagtanggol yung baliw na yan. Kailangan nating mag-ingat. Si Celio yan at sigurado ako. Dahil sa determinasyon ni Pasing at sa pagiging lumpo ni Mang Celio na nagbigay ng ideya na nagtatago siya, muling nabaling yung suspecha ng baryo sa isang inosenteng tao. Sa kanilang bahay, tinawag ni Amanda si Berto. Berto, nakita mo ba yung mukha ni Pasing? Parang ganadong-ganado na naman siyang siraan si Mang Celio. Hindi pa nga natatapos kay Tomas. Naghanap na naman ng panibagong pagbibintangan. Ganyan talaga si Pasing. Siguro parang mekanism niya na lang yung pagdadadal niya. Palibasa lagi nabubugbog ng asawa. Tsaka naiinggit yan. Hayaan mo na lang. Pero yung totoo nakakatakot din Hindi na manok at kambing yung nawawala. May tao na. Binalikan ni Berto yung manuka na tiningnan niya yung mga manok. Naalala niya yung 5 manok na kinuha ni Ruelio. Inisip niya,
Kung saan kaya napupunta ang mga manok na yun? Sa malaking bahay ni Rogelio, tahimik na kumakain si Nicole. Ang bibig niya ay punong-puno ng laman. Hindi lang ito basta manok, kambing na ito. Hindi man lang ito niluto. Anak, dahan-dahan naman. Huwag mong uubusin lahat. At saka sinabi ko na sa'yo, di ba? Na huwag mong gagalawin yung mga alaga ng iba. Bakit mo kinuha yung kambing ng caretaker ko? Alam mo bang galit na galit yun sa mga tao? Sabi ko magmatsyag ka muna sa manok. Tiningnan lang ni Nicole ang tatay niya at yung mga mata niya ay agad na nangningning sa dilim. Hindi na siya sumagot. Huwag mo nang uulitin yan, anak ha. Ayaw kong makita nila kung sino ka talaga. Hindi natin pwedeng ulitin yung nangyari sa Maynila. Hindi tayo pwedeng mahuli. Kailangan mo mag-ingat. O sige na, linisin mo na yung sarili mo. Alam ni Rogelio na ang anak niya ay aswang. 8 taong gulang na si Nicole. Pero mas matindi na yung gutom niya. Kesa sa sinaunang matandang halimaw, alam niya rin yung pagpatay kay Tomas ay simula pa lang nang hindi niya kayang kontrolin sa katawan niya. Ang takot ay naging parang araw-araw na parte ng buhay ng San Simon. Yung mga tao ay agad na nagsasara ng pinto bago mag-alas 6 ng gabi. Yung simoy ng hangin, animoy may kasamang hinala at takot. Yung chismis tungkol kay Mang Celio na isang lumpo, misteryoso, lalong naging sentro ng usap-usapan. Makalipas lang ang 2 araw, si Aling Pasing at ang asawa niyang si Danny, pinakaaktibo sa pagkakalat ng chismis na si Celio nga ang aswang. Tingnan ninyo si Celio, ni hindi man lang siya lumalabas kahit namatay na si Tomas. Ayaw niya magpakita dahil alam niya na siya na yung hinahanap. Paseng, baka naman natatakot lang talaga siya. Lumpo yun eh. Paano siya makakapatay? Aba, hindi mo ba narinig yung sinabi ni Kanor? Nag-iiba nga ng anyo. Baka yung pagiging lumpo niya, parang disguise lang. Kaya nga wala siyang asawa, di ba? Dahil sa matinding paniniwala ni Pasing at sa kawalan ng ibang sospecha sa mga pagpatay, unti-unting naniniwala ang mga tao. Nagsimula na silang magbabato ng dumi at bulungan sa tapat ng bahay ni Celio. Hindi pa man sigurado hinahatulan na siya ng baryo. Samantala, mas lalo pang nag-ingat sila Berto at Boyeta. Halos magkadikit sila sa araw at gabi. Kinabukasan, maagang nagising si Berto. Kailangan niyang tingnan yung manukan bago sumikat ang araw. Niyaya niya si Boyeta na ngayon ay mas gusto pang sumama kaysa maiwan na mag-isa. Boyet anak, dahan-dahan lang tayo ha. Tahimik silang naglakad patungo sa manukan. Naruroon pa rin ang lahat ng manok pero may napansin si Berto. Boyet, nakita mo ba yun? Parang may kalmot sa lupa. May malalim at matalim na baka sa lupa na para bang may kumalmot doon sa dulo ng bakod sa parte na nakaharap sa talahiban. May napansin silang kakaiba. Pa, may puting bagay po doon. Parang damit. Lumipat sila. Piraso iyon ng puting tela na may bahid pa ng tuyong dugo. Tiningnan ni Berto yung tela. Hindi ito damit ng lalaki. Parang damit iyon ng bata. Tuguan po, Papa. Boyet, wag mo nga hawakan. Umuwi na muna tayo. Wag mong sasabihin sa mama mo to ha. Parang yung damit po ng batang nakita ko, Papa. Hindi nakasagot si Berto. Binaliwala niya ang hinala ni Boyet noon, pero ng mga oras na yun, na nasa harapan nila yung ebidensya. Yung batang duguan na nakita ni Boyet,
totoo at mukhang may kinalaman sa mga nangyayari. Halika na, Boyet. Bumalik na tayo. Hindi natin pwedeng sabihin ito sa mga tao. Lalo silang matatakot. Sa halip na bumalik sa bahay, dumaan muna sila sa kulungan ng nawawala nilang kambing. Tiningnan nila yung malaking bakas ng paa na nakita nila doon. Noon ay parang mas malinaw na. Hindi ito bakas ng paa ng kambing. Hindi rin yung bakas ng paa ng tao. Malaki yung bakas na yun. May 5 matatalim na daliri. Tingnan mo, anak. Hindi yan gawa ng tao. May halimaw talaga sa baryo natin. May patay! May patay na naman! Diyos ko! Nagtakbuhan ang mga tao at gano'n na lamang yung gulat ng lahat. Nang mga sandaling natagpuan na naman ang bangkay at halos manlumo yung lahat sa nakita nila. Si Celio nawala ng buhay. Hindi gutay-gutay yung katawan niya, pero yung liig niya may malaking sugat at walang dugo. Ang katawan niya ay nakantusay sa loob ng kanyang bahay sa gilid ng wheelchair. Parang pinatuyo yung dugo. Ang buong baryo ay natigilan sa nakita. Ang taong pinagbibintangan nilang aswang, siya pa rin pala mismo ang mabibiktima ng aswang. Ay, Diyos ko, si Celio! Hindi pala siya! Hindi pala siya yung aswang! Bakas ang takot at pagsisisi sa mukha ni Pasing, pero hindi pa rin siya pinapansin ng mga tao. Wala man lang talagang dugo, ano? Sinipsip talaga yung dugo niya. Si Thomas ginutay-gutay yung katawan. Si Celio naman na hindi minasakit pero inubos naman yung dugo. Ay, 2 klase ba ng aswang yung pwedeng gumawa nito? Ang pagpatay sa 2 matanda, yun ang nagpalakas ng paniniwala na may aswang nga sa baryo nila. Yung pagbibintang nila kay Celio, agad na natabunan. Yung mga tao ay muling naganap ng suspecha mula sa paghahanap ng magnanakaw. Nauwi yun sa paghahanap sa aswang. Berto, nakita mo ba yung bangkay ni Mang Celio? Walang dugo. Hindi normal yung nangyayari eh. Kailangan na nating umalis dito. Natatakot na ako para kay Boyet. Hindi tayo pwedeng umalis, Amanda. Nandito ang hanap buhay natin. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang gumagawa nito. Tsaka kung aalis man tayo, hindi tayo titigilan ng aswang. Kailangan nating harapin ito. Doon na sinabi ni Berto kay Amanda yung ebidensyang nakita nila ni Boyet na peraso ng damit ng pangbata na may dugo at yung malaking bakas ng paa na hindi galing sa tao. Diyos ko, Berto. Yung batang nakita ni Boyet. Pero, imposible. Paano? Bata lang yun. At saka, paano mo naman nasabing yun ang aswang? Paano kung biktima din pala yun? Kung biktima rin siya, bakit hindi nababalita sa atin? Bakit walang katawang nakikita? May ebidensya na, Amanda. Tsaka yung pagkawala ng kambing natin. Tsaka yung mga manok. Baka hindi lang magnanakaw yun. Baka yun yung bata talaga. Yun yung aswang. Ma. Kung yung nakita ko dati, totoo po yun. Nakita ko po talaga. Duguan po talaga siya. Tsaka parang gutom na gutom siya noon. Malalim na ang gabi noon nang umuwi si Pasing. Gulong-gulo ang isip niya dahil sa pinaghalong takot at pagsisisi. Unti-unting bumagal ang lakad niya ng mga sandaling mapahinto siya malapit sa manukan nila Rogelio.
May magnanakaw kaya? Dahan-dahan siyang lumapit habang nagtatago sa dilim. Nang walang makita, agad siyang tumingin sa pagitan ng mga bakod. Doon siya nagulat sa kanyang nakita. Nakita niya yung isang bata na anak ng negosyanteng boss ni Berto na si Rogelio. Bahagya pa siyang napabuntong hininga, napahawak sa dibdib. Ay, kala ko naman kung ano na. Bata lang pala. Aalis na sana siya nang biglang gumalaw yung mataas na talahiban. Doon niya nakita yung biglang pagbabago ng anyo ng bata. Habang palaki ng palaki si Nicole, unti-unting lumalaki yung mga mata ni Pasing sa takot. Kitang-kita niya kung paanong ang maliliit na kamay ng bata ay unti-unting lumalaki. Pahaba na rin ng pahaba yung mga kuko nito, habang yung mukha naman ni Nicole mabilis na nagmumukhang hayop. Sa loob ng halos 1 minuto, nagawa niyang lamunin yung manok na nahuli niya lang. Doon nakaramdam ng takot si Pasing dahil nasaksiyan niya ang lahat. Halimaw! Halimaw! Nang dahil sa sigaw niya, agad na napabaling ng tingin yung aswang sa kanya. Mabilis namang tumakbo si Pasing kahit nanginginig na yung kalamnan niya sa takot. Ay, Diyos ko! Yung aswang! May aswang! Dinala siya ng mga paa niya sa bahay ni Berto. Amanda! Berto! Gumising kayo! Gumising kayo! Pasing, ano bang nangyayari? Nakita mismo ng 2 mata ko. Yung Nicole, yung anak ni Rogelio. Siya yung aswang. Siya ang pumatay kay Tomas at Celio. Nakita ko siyang naganyong halimaw. Nakatingin lang sina Berto at Amanda sa kanya. Ang mga mukha nila ay may bahid ng hinala. Pasing, ano na naman to? Gabi na. Umuwi ka na. Baka pagod ka lang. Hindi, Amanda. Totoo yung sinasabi ko. Nakita ko siya. Naging baboy ramo siya. Nakita ko mismo yung transformation niya. Alam ko, nakita ng 2 mata ko yung ginawa niya sa manok niyo. Siya yung pumatay kay Tomas. At siya rin na may gawa nun. Ginilitan niya ng leg si Celio. Ano yung imbento na yan, ha? Pati bata itinadamay mo sa mga kalokohan mo. Totoo yung sinasabi ko. Nakita ng... Teka ba? Bakit hindi kayo maniwala? Totoo nga yung nakita ko. Totoong nakita ko. Hindi ako nagsisinungaling. Pasing, huwag ka na manggulo. Kunin mo lang yan. Baka natatakot ka lang sa mga nangyayari. Hindi ko to guni-guni. Sa harap ko mismo, nakita ko siyang kumain ng manok. Naging aswang nga yung bata! Pero dahil sa mga kasinungalingan at chismis na ikinalat niya kina Tomas at Celio at sa away nila ni Amanda, wala ni isa man ang naniniwala kay Pasing. Para sa kanila, isa lang itong panibagong chismis ng isang babaeng chismosa na walang magawa sa buhay. Umuwi ka na, Pasing. Hindi na kami maniniwala pa kahit na anong sinasabi mo. Umalis si Pasing na umiiyak, hindi pa rin makapaniwala. Wala siyang magawa nang hindi niya mapaniwala yung mag-asawa sa nakita mismo ng kanyang mga mata. Kinabukasan, habang nagtatanim sina Berto at Boyet, patuloy pa rin silang nag-iingat. Totoo po kaya yung sinasabi ni Aling Pasing? Yung batang babae talaga yung aswang? Hindi ko rin alam, anak. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan si Pasing dahil sa mga ginawa nila.
nila mag-asawa kina Tomas at Celio. Yung ipinagkalat nila pero hindi naman pala aswang. Pero yung ebidensya na nakita natin, tsaka yung piraso ng damit. Nagsimulang magduda si Berto kung si Nicole nga ang aswang at si Ruelio naman ang tatay. Bakit hinahayaan ni Ruelio yung anak niya na gumawa ng ganun? At yung mga manok na kinukuha ni Ruelio ay para saan ba talaga yung mga manok na yun? Pagkatapos ng insidente, kung saan walang naniniwala sa mga ikinikwento ni Pasing, nagdesisyon sina Berto at Boyet na gawing mag-isa yung paghaharap sa aswang. Sinisika pa rin ni Berto na mag-isip ng mabuti. Kung yung anak talaga ni Ruelio, kung yun talaga ang aswang, ibig sabihin lamang noon, yung mga manok na hinihingi ni Ruelio, yung pinapakain niya sa mga anak niya. Boyet, subukan mo ngang sundan kung saan pupunta yung bakas ng paa. Tingnan mo kung saan papunta. Papunta po yan sa Talahiban pa. Tapos, sa gilid nun, bahay na nila si Ruelio. Ang bahay ni Ruelio ay matatagpuan sa kabilang dulo ng Manukan, malapit sa Talahiban, malayo sa ibang bahay. Sige, kung doon mo lang nakita yung bata, sigurado ako, doon din yung galing kay Sir. Kapag dumating si Ruelio, saan pumupunta pagkatapos siyang kumuha ng manok? Anong orasyon? Kapag kukuha po siya, madalas po hapon. Pagdating po niya, pupunta po agad siya sa manukan. Tapos kukunin niya yung mga manok. Tapos dire-diretso po siyang aalis, papunta sa bahay niya. Tapos, hindi na po lumalabas. Ibig sabihin, kung hindi siya lumalabas, parang may inaalagaan talaga siya sa loob. Kung hindi para sa mga bisita niya yung manok na kinukuha niya nung nakaraan, baka para talaga yun sa anak niya. Hindi kalaunan ay nagdesisyon si Berto na kailangan niyang kumuha ng ebidensya at kailangan niyang malaman kung paano lalaban sa aswang kung sakali man. Pumunta siya sa bayan at bumili ng maraming bawang at asin. Kinuha niya rin sa lumang aparador yung kutsilyong gawa sa silver na ipinamana ng lolo niya. Amanda, kailangan natin ang mga bagay na ito. Kapag nandito na yung aswang, baka ito yung maging panlaban natin just in case. Berto, para sa naman yung kutsilyong pilak na yan? Kung totoo man ang chismis na may gumagalang aswang, ito yung gagamitin natin. Namamatay lang yung aswang kapag nasasaksak ng silver yung puso niya. Ayokong pumatay ng bata. Pero kung kaligtasan naman natin ang nakataya, handa akong pumatay. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy lang sila Berto at Amanda sa paglalagay ng mga bawang tsaka asin sa bintana. Habang ang baryo naman ay patuloy lang na nababalot ng takot, si Pasing naman ay nagdesisyon na lang na manahimik kahit nakararamdam pa rin ng takot dahil ni isa sa mga kapitbahay niya walang naniniwala sa kanya. Hapon iyon, nang matanawan ni Berto si Ruelio na paparating kasama si Boyet sa Manukan. Berto, kailangan ko ng 7 manok ngayon. Mas marami kaysa sa dati. Idagdag mo na lang sa listahan ko, ha? Opo, sir. Pero sir, pwede po bang magtanong? Bakit po mas marami na kayong kinukuha ngayon? Sabi niyo po dati, pangkatay lang pero sa bahay ninyo. Doon nyo laman dinadala, di ba? Yung pinangkakatay ninyo. Parang sobra-sobra po yun. Biglang nang iba ang mukha ni Ruelio, parang kinakabahan at galit. Sa pagkakaalam ko, ang trabaho mo lang dito ay magpakain ng manok.
Hindi yung questionin ako kung saan ko dinadala yung mga kinukuha ko. Ayusin mo na lang yung trabaho mo rito, ha? Huwag mo na akong pakialaman kung saan ko dinadala yung mga manok na yan. Natahimik si Berto, kaya naman hindi na siya nagtanong pa. Kinuha ni Rogelio yung 7 manok na hinihingi niya at mabilis na umalis. Bago tuluyang umalis, hindi na nagdalawang isip pa si Boyet na sundan ito ng pasekreto. Tumakbo si Boyet sa gitna ng puno at sinilip ang bahay ni Rogelio. Nakita niya si Rogelio na nagmamadaling pumasok sa likod ng bahay. Doon ay nakita niya ang anak nitong babae na naghihintay. Papa, gutom na ako. Nasaan na yung pagkain ko? Nakita ni Boyet si Rogelio na ibinibigay yung 7 manok kay Nicole. At doon, nakita niya yung kakaibang galaw ng bata. Kinuha ng batang babae ang isa sa mga manok at walang alinlangan itong nilaban na parabang hayop. Nanginig ang buong katawan ni Boyets sa nasaksihan bago siya nagmadaling tumakbo pabalik sa manukan. Papa! Nakita ko na! Ano yun? Huminga ka nga ng malalim. Si Sir Willie po! Papa! Binigay niya yung manok dun sa batang babae. Kinain ng buhay yung mga manok. Kaya pala nagalit siya nung magtanong ako kanina. Pinapakain niya pala yun sa anak niya. Kung kumakain siya ng manok na buhay, ibig sabihin nun, siya talaga yung aswang. Habang nagkakagulo ang lahat sa misteryong bumabalot sa buong baryo, naruroon naman si Pasing sa loob ng bahay nila. Tahimik lang ito tsaka palaging nag-iisa habang naging palaisipan kay Danny. Paseng, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Parang wala ka na sa sarili mo, ah. Danny, nakita ko kung anong totoo. Si Nicole yung aswang. Hindi ako baliw. Nakita ko siya naging aswang. Lumaki siya. Ang haba ng kuko niya. Paseng, wag mo na silang isipin. Hindi ka na paniniwalaan ng mga tao dyan. Maniniwala naman ako sa mga sinasabi mo eh. Pero sa isang bata? Paano ka naman nakakasigurado na bata ngayong may pakana ng lahat? Baka naman nag-iilusyon ka na lang. Hindi ako nag-iilusyon. O di naman kaya, baka dala yan ng guilt mo sa mga nangyari dun sa 2 matanda. Hindi ito tungkol sa kanila, Danny. Tungkol ang lahat ng ito sa nakita ko. Kailangan natin sabihin to kay Berto. Paano mo masasabi sa kanya yan kung ayaw niyang maniwala sa'yo? Hindi ko alam. Basta kailangan nilang malaman ng lahat. Samantala, sa kabilang dako naman kinagabihan, naganda si Berto ng plano para sa mga mangyayari. Amanda, Boyet, mag-stay lamang kayo sa loob ha. Huwag kayong lalabas. Kung may kumatok man, huwag kayong magbubukas ng pinto. Pupunta ako sa bahay ni Rogelio. Kailangan ko malaman kung may iba pang ebidensya na makapagpapatunay na aswang nga yung anak niya. Kung makita ko man si Rogelio, nakakausapin ko na rin siya. Berto, delikado. Paano kung makita ka ni Rogelio? Baka patingin ka niya. Hindi ko gagawin ito kung hindi kailangan. Kundi natin siya pipigilan, baka pati si Boyet. O ikaw naman ang mawala. Kaya kailangan kong gawin ito para sa pamilya natin at para sa kapakanan ng San Simon. Hinalikan ni Berto si Amanda sa noo at agad na niyakap si Boyet. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Bit-bit ang kutsilyo na nasa pantalo niya at maraming bawang naman sa bulsa nito. Naglakad siya sa madilim na bukid papunta sa bahay ni Rogelio, malapit sa talahiban.
Mabigat ang mga hakbang niya noong mga oras na yun dahil sa pinaghalong takot at kaba. Sana po makabalik pa rin si Papa ng ligtas. Sana nga, Boyet. Sana. Medyo malaki yung bahay ni Rogelio pero madilim iyon. At malayo sa iba pang bahay na naroon, napalilibutan iyon ng matataas na talahib, may malawak na bakuran sa likod. Nang makarating na siya sa bakuran, agad na nagtago si Berto sa likod ng isang malaking puno. Pinalipas niya muna ng ilang minuto habang nagmamasid. Walang ilaw sa loob ng bahay at animoy tulog na ang lahat ng mga oras na yun. Kung aswang nga talaga yung bata, baka nag-iiba siya ng anyo ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng bahay kung saan nakita ni Boyet na ipinapakain sa bata yung mga manok. Tiningnan niya ang lupa, walang bakas ng dugo at mukhang malinis na. Nalinis na yata ni Rogelio ang lugar. Mula sa pinagtataguan niya'y amoy na amoy niya yung masangsang na amoy na bubulok na karne na hindi niya kayang masikmura ng mga oras na yun. Ang baho! Sinundan niya ng tingin yung mga langaw hanggang dinala siya ng mga iyon sa isang tambak na buto sa gilid niya. Hindi lang ito basta buto ng manok, may buto rin ng aso at kambing sa tambak na iyon. Napakalaki ng tambak para bang matagal na itong nandoon. Nakita niya yung kalansay ng ulo ng kambing na nakita niya rin yung matalim ng ngipin na pumutol sa laman nito. Nanginginig si Berto sa takot. Hindi na ito basta hinala lamang. Ebidensya na iyon. Yung tambak na buto na nakita niya ay patunay na ang anak nga ni Rogelio ang kumakain ng mga alaga sa baryo. Kasama na roon yung kambing niya na nawala noon. Sa pagmamasid niya, narinig ni Berto yung ungol sa loob ng bahay. Parang ungol ng hayop o ungol ng taong nasasaktan. Lumabas si Rogelio na mukhang pagod at gulong-gulo yung itsura. Naglalakad siya papunta sa isang balde at agad na kumuha ng tubig. Napansin ni Berto na may dugo sa kamay si Rogelio, kaya naman doon na siya nagdesisyon na lumabas sa pinagtataguan niya. Sir Rogelio! Nagulat si Rogelio, agad na napatalon sa kaba. Agad niyang itinago ang duguan niyang kamay. Berto, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito ng ganitong oras? Gusto ko po sanang malaman, sir, kung ano pong ginagawa ninyo. Bakit may mga buto ng manok, aso, tsaka kambing sa likod ng bahay ninyo? Wala kang pakialam sa mga buto na yan. Umalis ka na. Kapag hindi ka umalis, sisisantahin kita. Gusto ko lang po ng sagot, sir. Hindi lang basta buto yung gabundok na buto na yun. Sabihin mo nga sa akin, sir. Yung anak nyo ba ang may kagagawa ng lahat ng nakawan dito sa baryo? Simula nang bumalik kayo galing Maynila, ngayon lang nangyari ang lahat ng ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Baliw ka na ba, Berto? Huwag mong isinasali yung anak ko dito dahil inosente yung batang yan. Ngayon, umalis ka na. Kapag hindi ka pa rin umalis sa bahay ko, magtatawag ako ng pulis. Huwag na po tayo maglokohan, sir. Alam ko yung mga manok na kinukuha ninyo. Ipinapakain nyo sa anak nyo. Nakita siya ng anak ko na kumakain ng hilaw. At yung mga alagang nawawala sa baryo, pati yung kambing ko, kinain ng anak mo. Doon na bumigay si Rogelio. Napaupo siya sa isang maliit na bangko. Agad na napatakip ng muka. Tama na, Berto! Wala ka nang dapat malaman. Oo!
Yung nakita ng anak mo, siya yun! Yung nagnanakaw ng mga manok, tsaka alaga rito, siya rin yun! Kaya kami umalis sa Maynila para lumipat dito, para maitago ko siya. Hindi ko na makontrol yung gutom niya. Hindi ko na makontrol yung sarili kong anak. Walang ibang nagawa si Rogelio kundi ang umiyak sa kinauupuan. Napabuntong hininga naman si Berto sa mga narinig. Hindi ko gustong gawin to. 8 taong kulang pa lang siya, Berto. Pero nagbabago siya tuwing gabi. Nagsimula lang yan sa maliit na hayop pero ngayon, hindi na siya nakukontento sa manok lang. Sa alaga lang. Kailangan niya ng mas malalaki. Yung kambing mo, yung aso ni Lito, hindi ko na alam. Yung pagkamatay ni Tomas at ni Celio, siya rin ba ang may gawa? Oo. Nakita ko siya nung gabi na yon. Saksi ako nung panahong pinatay yung matandang walang kalaban-laban. Hindi ko na makontrol yung ginagawa niya. Para na siyang baboy ramo. Nilamon niya si Tomas. Gusto ko siyang pigilan pero hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng magsalita kasi baka mamatay niya rin ako. Pero hindi ko na talaga siya makontrol, Berto. Hinawakan ni Rogelio si Berto sa kamay habang ang mukha niya ay puno ng luha. Berto, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano ko siya? Hindi ko siya pwedeng patayin pero hindi ko rin siya pwedeng hayaang pumatay na lang ng iba. Hindi na ako makatulong sa anak ko. Wala akong pwedeng gawin, sir. Hindi ko kayang patawarin yung anak niyo sa pagpatay niya sa mga kapitbahay natin at sa pagkuha niya sa kambing ko. Hindi ko rin naman siya kayang pabayaan na lang. Kailangan nating pigilan yan. Kung aswang yan, kailangan nating gamutin. Yung alam natin na panlaban dyan. Anong panlaban? Panlaban sa aswang? Nasubukan ko na lahat yan. Subukan nating gumamit ng bawang tsaka asin, sir. Takot yung mga aswang sa bawang, saka sa asin. Saka mapapatay din natin siya kung sasaksakin natin yung puso niya ng kutsilyong gawa sa... Papatayin? Nababaliw ka na ba? Anak ko yung pinag-uusapan natin dito, Berto! Matagal nang wala ang anak mo, Rogelio. Aswang na yung pinakakain mo. Hindi mo na anak yon. Hindi ko alam, Berto! Kailangan nating gawin ito, sir. Para sa baryo. Para kay Tomas at kay Celio. At para na rin sa anak ninyo. Hindi siya pwedeng mabuhay ng ganyan. Nang matapos na silang mag-usap, dali-daling umuwi si Berto bit-bit ang lahat ng mga nalalaman niya kay Rogelio. Pag-uwi niya agad siyang sinalubong ni Amanda at ni Boyet. Berto, anong nangyari? Anong nakita mo? Si Nicole, Amanda. Siya talaga. Siya yung aswang. Kinumpirma na sa akin ni Rogelio. Pa, kung siya po talaga, ibig sabihin po ba, hindi po talaga ako namamaligno. Totoo po talaga yung nakita ko. Oo, anak. Totoo ang nakita mo. Kailangan nating maging matapang. Kailangan nating magplano. Alam na natin kung sino yung kalaban. Kailangan nating siyang patayin. Kailangan nating gawin yun ngayon. Patayin? Berto, bata lang yun. Hindi na siya bata, Amanda. Halimaw siya na pumapatay
at pumatay ng 2 tao. Kumuha ng maraming alaga. Para sa kaligtasan ng buong San Simon, kailangan nating gawin ito. Pagkatapos ng matinding pag-uusap, hindi na nag-aksaya ng panahon ang pamilya ni Berto. Alam nilang delikado yung gagawin nila, pero ang kaligtasan ng buong baryo ang nakasalalay doon. Boyet, tingnan mo ito. Ito yung makapapatay sa kanya. Gagana lang ito kung itatarak natin ito mismo sa puso niya. Pero pa, baka hindi po tayo makalapit sa kanya. Kaya nga kailangan natin ang bawang, tsaka ang asin. Yung bawang na yun ang magpapahina sa kanya. Yung asin naman ang magpapalayo sa kanya. Kailangan natin siyang lituhin para makalapit tayo. Si Amanda naman, kahit may takot sa puso ay nagbalat pa rin ito ng mga bawang at naglagay sa bintana at pinto. Gumawa rin siya ng isang supot na puno ng pinaghalong bawang at asin. Berto, hindi ko alam kung paano ka kikilos. Pero wag na wag kang magpapakita ng mag-isa. Magkasama kayo ni Boyet. Alam mo na ang lahat ng pasikot-sikot sa bukid at alam ni Boyet kung saan nakita yung bata. Magtulungan kayo. Oo, Amanda. Boyet, kaya mo bang sumama sa akin kahit delikado to, anak? Opo pa, sasama po ako sa inyo. Araw-araw, kasama niyo na ako sa pag-aalaga ng manok. Kung aswang man siya, tutulong rin ako para wala nang madamay pa. Hindi kalaunan ay nagplano si Berto. Kailangan nilang palabasin si Nicole sa bahay ni Ruelio. Hindi natin pwedeng pasukin yung bahay nila. Unang-una, baka may baril si Ruelio. Pangalawa, baka malakas si Nicole sa loob ng bahay. Kailangan natin siyang atakihin. Paano po natin siya aatakihin pa? Manok. Yung mga paborito niyang pagkain. Kunin natin yung pinakamalaking tandang sa manukan. Siya ang gagamitin nating pain. Hindi nagtagal ay dumiretso sila sa kulungan. Agad na kinuha ang pinakamalaking tandang na naruroon. Pasensya na, pero kailangan ka namin. Pagkatapos ng hating gabi kung kailan tulog ang lahat, sinimulan nila Berto at Boyet yung plano nila. Naglakad sila ng dahan-dahan, bit-bit yung tandang, tahimik na nakakulong sa sako. Sa kabilang banda naman ng bahay nila Pasing, animong hindi siya makatulog sa higaan. Pilit niyang itinutulog ang sarili. Pero dahil sa lagi niyang pagsisisi sa sarili, takot sa nararamdaman niya, pero yun pa rin ang bumabaon sa kanyang isipan. Kaya hindi siya matahimik. Hindi ako pwedeng manahimik na lang. Alam ko yung totoo. Kailangan kong sabihin sa kanila yung tungkol sa nakita ko. Kahit hindi sila maniwala, sasabihin ko yun sa pulis. Tumayo siya at nagsimulang maglakad palabas. Pero bago pa man siya makalabas ng pinto, nakita niya si Daning nakaupo sa upuan habang may hawak itong lumang tabak. Paseng, saan ka pupunta? Huwag ka nang lumabas. Baka may aswang. Hindi pwede, Dani. Kailangan kong umalis. Kailangan kong gawin kung ano yung tama. Hindi na ako pwedeng manahimik lang dito nang walang ginagawa. Sa kabila ng pagpipigil ni Danny sa kanya, nagdesisyon pa ring umalis si Pasing sa bahay. Nagplano siyang pumunta sa barangay hall. Nagsumbong kahit alam niyang hindi siya seseryosohin ng mga tao dahil sa nauna niyang chismis. Sa bukid naman, agad na nakarating sina Berto at Boyet sa likod ng bahay ni Ruelio. Maingat nilang inilabas yung tandang. Agad itong itinali malapit sa talahiban. Iniwan nila ito doon. Agad na nagtago naman sa talahiban nang may 10 metro ang layo.
Huwag kang gagawa ng ingay, anak ha. Huwag tayong gagalaw kapag lumabas na siya. Hahayaan muna natin siyang mag-anyong aswang. Kapag nakita natin siyang nag-iiba, sisigaw ako. Iahagis mo agad yung pinaghalong bawang at asin papunta sa kanya. Maliwanag ba? Opo, kaya ko po. Naghintay sila sa dilim. Tanging yung paggalaw ng dahon at yung kakaibang huni ng mga insekto lang ang ingay ng mga oras na iyon. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig sila ng mahinang pag-iyak ng bata. Mula sa pwesto nila, nakita nila yung anino ng isang batang babae na lumabas sa pinto ng bahay. Nakasuot si Nicole ng simpleng puting damit, walang sapin sa paa. Naglakad siya patungo sa tandang. Hindi kalaunay, tuluyan na siyang nagbago ng anyo. Dahilan upang makaramdam ng takot ang mag-ama. Pagkain. Pagkain. Nang makalapit na siya sa tandang, tumingin siya sa paligid. Ang mga mata niya ay agad na nagningning sa dilim. Doon ay nagsimulang magbago ng anyo. Nagsimula siyang gumalaw na parang sinasapian. Yung mga buto niya ay parang nababasag at nagsasanib sa loob ng balat niya. Ang liig niya agad namang humiwalay sa balikat at ang katawan naman niya ay animong humahaba at lumalapad. Yung mga kamay niya naman agad na naglabas ng mahahaba at matutulis na kuko. Habang ang mukha naman niya ay naging parang hayop na hindi maintindihan. Ngayon na, Boyet! Ihagis mo na! Hindi nagdalawang isip si Boyet. Inilabas niya ang supot ng bawang at asin. Mamatay ka na! Buong lakas niyang inihagis iyon, yung pinaghalong bawang at asin. Ang puting pulbos ay agad na tumama ng direkta sa mukha ng aswang. Biglang umungol yung aswang sa matinding sakit at pagkasunog. Umatras ang aswang sa kinatatayuan. Mabilis na sinaktan ang sarili dahil sa sakit. Nang makahanap ng tiyempo, mabilis na tumalon si Berto mula sa talahiban, dala yung kutsilyo. Nagmamadali siyang tumakbo papalapit sa aswang na nooy nalilito at nasasaktan. Ang aswang noon ay nasa anyo ng isang malaking nilalang na may kuko at pangil. Agad na umurong at nagtangkang tumakbo. Mabilis yung kilos ng aswang pero dahil sa bawang at asin, bumagal ang kilos niya. Hindi ka na makatatakas pa. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay kay Celio at Tomas! Sumugod ang aswang kay Berto. Sinubukan itong kalmutin si Berto gamit ang kuko. Pero sa kabutihang palad, mabilis siyang nakaiwas. Nakaramdam si Berto ng matinding sakit at hapdi. Nang sandaling madaplisan siya ng kuko sa pangalawang pagsugod ng aswang sa kanya. Nagpatuloy yung dalawa sa pagsugod sa isa't isa. Habang si Boyet naman ay nasa gilid lang, mabilis siyang kumuha ng bato. Agad yung ibinato sa aswang. Tantanan mo ang papa ko! Nang dahil sa ginawa ni Boyet, agad na na-distract yung aswang. Yun ang ginamit na pagkakataon ni Berto para sugurin yung aswang. Ngayon na! Sumugod si Berto. Ginawa niyang kalasag yung braso niya habang yung kutsilyo naman ay nakahanda na. Mabilis siyang tinusok yung gilid ng halimaw. Ngunit matigas yung balat nito kaya naman hindi rin siya nasugatan. Sinipa ni Berto ang aswang dahilan upang mabilis itong matumba. Boyet, tumakbo ka na! Iwanan mo na ako rito! Hindi, Papa! Hindi po kita iiwan dito!
Agad na nagalit yung aswang kay Boyet. Kaya naman, agad itong tumayo at sumugod sa anak ni Berto. Sa takot at kaba, mabilis na tumakbo si Boyet papunta sa talahiban. Habang tumatakbo si Boyet palayo, sinundan siya ng aswang. Wag! Hayaan mo na ang anak ko! Habang tumatakbo'y hinawakan ni Boyet yung bagong balat na bawang na nakalagay sa bulsa niya. Wala pa man naaamoy niya na yung amoy nito. At nang makalapit na yung aswang sa kanya, mabilis na lumingon si Boyet dito at agad na isinaboy ang bawang sa mukha ng aswang. Umatras yung aswang habang paulit-ulit na sumisigaw. Sa sobrang sakit ng pagkakasunog, yung anyo niya ay nagsimulang magbago na para bang natutunaw. Yung anyong halimaw, unti-unting bumabalik sa anyo ng isang bata. Ayan na! Ngayon na! Habang nahihirapan yung aswang sa pagbabago ng anyo, ginamit ni Berto ang pagkakataon na yun para tumalon at tuluyang undayan ng saksak si Nicole. Mula sa malaking bahay, narinig ni Rogelio yung sigaw ng anak niya. Nakita niya mula sa bintana yung nangyari sa labas, kaya naman agad siyang napatakbo. Wag, Berto! Wag mong saktan yung anak ko! Pero huli na si Rogelio. Itinaas na ni Berto yung kutsilyo, agad na isinaksak sa dibdib nung aswang. Isang malakas at nakabibinging sigaw ang pinakawala ni Nicole bago unti-unting nanigas yung katawan niya hanggang bumalik siya sa anyo ng pagiging tao. Natatakot na yumakap si Boyet kay Berto. Naginantihan naman ng tatay niya habang si Rogelio naman ay nagmamadaling nagtungo sa kinaroroonan ng anak na noon ay wala ng buhay, nakahiga na sa lupa. Nicole! Anak ko! Lumapit si Rogelio sa katawan ni Nicole. Yumakap siya at nagsimulang umiyak. Nang mapagtantong wala na talagang buhay yung bata. Nakakadurog ng puso yung iyak. Kaya naman hindi mapigilan na mag-ama ang mapatitig sa kanya. Bakit mo ito ginawa, Berto? Bakit? Hindi mo ba naisip na bata yan? Anak ko yan! Ano ko yung pinatay mo, Berto? Anak ko! Aswang yung anak mo, Rogelio. Pumatay siya ng 2 buhay. Ginawa ko lang para kina Tomas at sa iyo. Ginawa ko ito para sa San Simon. Ginawa ko rin ito para sa mag-ina ko. Walang nagawa si Rogelio kundi ang umiyak na lamang. Hindi niya na maibabalik pa ang buhay ng anak niya kahit anong gawin niyang pag-iyak. Sa kabilang banda, nagmamadali sa paglakad si Pasing sa madilim na kalsada papunta sa barangay hall. Pero bago pa man siya makarating doon, narinig niya yung malakas at nakabibing sigaw ng aswang. Nang makita niya mula sa malayo yung katawan ni Nicole at si Berto at Boyet ay nakatayo sa gilid, tumakbo siya papalapit. Berto! Ay kayong dalawa! Kayo ang pumatay sa kanya! Oo, Pasing. Si Nicole yung aswang. Ay, sabi ko na eh! Sabi ko na, tama yung suspetsa ko! Hindi kalaunan ay dinala ni Berto yung patalim. Dahan-dang naglakad papunta sa bayan kasama si Pasing at Boyet. Kailangan niyang iharap yung sarili niya sa pulis. Ginawa niya iyong tama pero kailangan niya pa ring panagutan ang ginawa niya. Pagdating nila sa barangay hall, inihayag ni Berto ang lahat ng nangyari. Mula sa pagkawala ng mga manok
ang hinala ni Boyd sa batang duguan at ang pagnanakaw ng kambing nila, ang pagkamatay ni na Tomas at Celio, hanggang sa pag-amin ni Rogelio tungkol sa pagpatay niya kay Nicole. Noong una, nagulat yung mga barangay official at pulis. Animong hindi nila magagawang paniwalaan yung kwento ni Berto tungkol sa aswang. Pero nang dumating si Rogelio, siya mismo ang nagkwento tungkol sa mga nangyari. Huwag niyong parusahan si Berto. Ginawa niya lang ang tama. Ako yung may kasalanan. Ako yung nagtago ng totoo. Si Nicole, ang anak ko. Siya ang aswang. Kaya kami umalis sa Maynila. Dahil lang doon. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero hindi ko kaya. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, nang mabuuli yung pamilya ni Berto, agad silang nagtipon at naghanda. Naging mahirap para sa kanila, lalo na nawala yung kambing nila, pero hindi rin nila maitatanggi na kundi dahil sa nangyari, hindi rin naman mauuwi sa ganun ang lahat. Sa kabilang banda, dinala naman ni Rogelio yung katawan ni Nicole pabalik sa Maynila. Hindi kailanman matutumbasan yung lungkot na nararamdaman niya noong mga panahon na yun. Lumipas ang mga taon, nagpatuloy yung katahimikan sa bayan ng San Simon. Ipinagpatuloy na rin ni Berto ang pagpapalaki sa manukan niya, kaya naman sa tulong ng perang iniwan ni Rogelio at sa tulong na rin ng mga kapitbahay, mas lalong lumawak yung lupa na meron na rin iba't ibang alaga. Marami na rin kambing na alaga si Berto. Makasasapat na para tustusan ang pag-aaral ng kanilang anak na si Boyet.